Ito ang epekto ng maluwag na pagpapapasok ng mga banyaga sa bansa natin ng mga corrupt na immigration or ng mga immigration officer. Dahil ngayon ay kaliwat kanan na ang pang-i-scam nila sa Pilipinas. Doble-dobleng panloloko ang kinasasangkutan ng dalawang nahuling Taiwanese na dinala ang modus sa Pilipinas. Bukod sa pang-i-scam, may mga hawak din silang mga government ID ng Pilipinas, gaya po ng driver's license, voter's ID, pati na lisensya na pang-nurse at engineer. Nakatutok si Salima Refra. You, Buchon. Okay. We are immigration, fugitive search unit, okay? Immigration, Philippines. You are under arrest. Kasabay ng pag-aresto ng Bureau of Immigration sa paganting Taiwanese na ito sa Makati noong Lunes at pagkakadiskubre sa pinatatakbo niyang fraud hub, tumambad rin ng sari-saring government IDs na may mga letrato ng mga suspect pero gamit ang iba't ibang pangalang Pinoy. May mga driver's license, UMID, voter's ID, postal ID, at PRC IDs. Ang isa sa mga suspect may PRC ID bilang nurse na, may pang mechanical engineer pa. Inaalam na kung totoong government IDs nga ang mga ito. Mukha talaga siyang valid actually. Kaya siguro ginamit nila ito at siguro gumana siya when presenting it to certain people. It's been a trend na gumagawa sila ng mga new identities pagdating nila dito sa Philippines. Ang tinitingnan ho natin ditong rason is they're really trying to avoid detection. Pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito. Inaalam na rin kung may koneksyon ito sa nadiskubre ng DOJ na maluwag na pagbibigay ng 9G visas ng BI sa mga dayuhan sa mga peking kumpanya. This will probably go into finding out kung sino talaga nagpapalikod ng mga sindikato. Kasi alam naman natin na itong mga to, hindi nila magagawa ito kung wala silang backer or walang nagpapalikod sa mga to. Minsan ay hindi mo talaga maiiwasang hanga ka sa ibang bansa dahil nakikita mo talaga kung paano sila nagtutulungan para maprotektahan ang bansa nila. Lalo na sa mga dayuhan na magdadala ng droga or gagawa ng kalokohan. Lalo na dito sa United Arab Emirates na kapag may dala kang droga, kahit sino ka pa mang tao, kahit ikaw pa man ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, basta nagpasok ka ng droga dito sa United Arab Emirates, ay parusang kamatayan ang kakaharapin mo. Chinese na kilalang nationality na nagdadala ng droga sa bansa natin or sa Pilipinas. Pero dito guys ay behave sila. Wala kayong mababalitaan Chinese na nagdala ng droga dito dahil alam nila ang kahihinatnan or parusa na kakaharapin nila. Hindi kagaya sa Pilipinas guys, real talk lang, lalo kapag malalaking tao ay VIP pa sa kulungan. What? Kaya mag-iingat kayo guys sa pagdadala ng mga gamit dito dahil baka makapagdala kayo ng droga. Dahil dito kahit hindi nyo sinasadya pero kapag kayo may dala ay kayo ang mapaparusahan ng parusang kamatayan. Dahil dati, 2 kababayan natin Pilipino ang nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa may kinalaman sa droga.